Sige, umpisahan na natin. Okay, backsliding part 2. Part 2. So, tapos na natin yung part 1. Na-explain natin kung ano ba ang ibig sabihin ng backsliding, ang possibility ng backsliding. And then, we also explain yung mga verses na nagpapatunay na yung possibility of backsliding. Hindi natin natapos lahat yung mga verses. Gusto ko lang ituloy na i-explain kasi itong mga natirang verses talagang napakahalaga. These are very important verses na kailangan natin na malaman. Actually, itong backsliding ay isang warning ito. After na tinanggap natin si Jesus, diba, napag-aralan natin kung paano natin tanggapin ang ating Panginoon. Okay, yung 5 steps, pinag-aralan natin yon. And then, pinag-aralan natin yung about baptism. Okay, so nag-baptize na tayo, natanggap na natin si Jesus Christ. Kaya nga, yung question, is there a possibility na ang isang tao ay magbabackslide? Okay, so warning ito, sabi ko kanina. Parang doktor na pag may sakit ka, kailangan mawarningan. Para tingnan mo yung sarili mo. Kasi ang warning dito ay huwag kang bibitiw. Kasi baka mabitiwan natin, mawala natin yung pinakamahalaga na nasa atin na who is no other else than si Jesus Christ. Okay. At in other words, it's an exhortation. Ibig sabihin, ma-encourage tayo na anuman ang mangyari sa atin, huwag tayong bibitiw. Okay? Huwag tayong bibitiw. Kagabi yata, napanood ko yung isang lecture about nagtuturo ng OSAS. Sabi niya na hindi na raw pwede or hindi raw pwede na yung naibigay na salvation sa atin babawiin pa. So wala naman sa tayong sinabi na babawiin, Kasi ang reason niya ay kung nabili na tayo, pag binili na, hindi na pwedeng bawiin. Yun, hindi na pwedeng isoli. Sa Pilipinas. Kasi pag bumili ka sa Pilipinas, kasi ang nakakuan doon sa Pilipinas, no return, no exchange, di ba? Sa Pilipinas. Pero dito hindi naman pwede mong isoli, di ba? Pupunta ka sa customer service, isosoli mo, magte-thank you pa. Thank you come again, sabi niya. Okay. Pero sa bagay, hindi naman yon ang point natin. Okay. So, backsliding, ang next verse na gusto kong i-explain ngayon ay matatagpuan dito sa Hebrews chapter 6 verse 4 to 6. Ayan, Hebrews 6, 4 to 6. Sinong nakahanda na magbasa? Ako meron na. Sige, Sister Roning. Ayan, very good. Okay. 6, number 4. Yes. It is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age, and who have fallen away to be brought back to repentance until they are lost. Sige, diretso, sister. Until 6. Yes. And who have fallen away to be brought back to repentance. To their loss, they are crucifying the Son of God all over again and subjecting Him to public disgrace. Disgrace. Ayan. So, yung salita na ginamit dito, fallen away. Yan, fallen away. Which is equivalent to backsliding.
Ano? Kaya sabi niya dito sa writer ng Hebrew, it is impossible for those who have once enlightened. Kasi na-enlighten na sila eh. Natikman na nila ang heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit and tasted the goodness of the words of God. Pagkatapos nag-backslide sila. So imposible na. Parang ang sinasabi dito, pambihira naman. Parang gano'n, pambihira naman na naranasan na nila yung pagiging Kristiyano, na experience nila yung lahat ng mga blessings, pagiging Kristiyano. Pagkatapos, tinalikuran nila. Oh, napakakuan naman. Parang gano'n, okay? Ngayon, yung interpretation kasi nila dito, yung mga hindi naniniwala sa backsliding, sabi nila ay na-enlighten lang. Enlighten. Parang kung baga, naintindihan lang niya, pero hindi niya tinanggap. Parang ganun ang kwan nila. Kasi sinasabi nila, yung mga taong ito na nakaranas, hindi talaga tinanggap si Jesus. Yon, kaya nag-backslide. Yun ang kwan nila, rason nila. Ano? Pero pag pinag-aralan nating mabuti, talagang himay-himayin natin itong verse na ito, makikita natin na itong mga taong ito ay talagang naging Kristiyano. Talagang tinanggap nila si Jesus. Okay, una, sabi niya dito yung salitang enlightened. Ano ba ang ibig sabihin? You were once enlightened, sabi niya. Okay? Oo, naliwanagan na. Ano bang ibig sabihin pag naliwanagan? Ano ba ang sinasabi ng mga ibang verses sa Bible? Okay, merong verse dito sa Hebrews 10:32. 34 yata ang nailagay ko sa kwan eh. O 32 dapat. Hebrews 10:32. Okay? Gusto kong basahin. Recall, sabi niya, recall the former days when after you were enlightened. Yon, na nagamit yung salitang enlightened. You were enlightened, you endured a hard struggle. So ito yung mga Kristiyano, yung mga Kristiyano na nakakaranas ng persecution, paghihirap. Okay, so ibig sabihin totoong Kristiyano ito. Nakaranas sila ng paghihirap pero hindi sila nag-give up. Hindi sila nag-backslide. Kaya sabi niya, after you were enlightened. So ibig sabihin, anong ibig sabihin nun? They were enlightened. Naliwanagan. Naliwanagan at hindi sila tumalikod kahit gaano kahirap yung mga pag-uusig na naranasan nila. Ayun. So ibig sabihin, Kristiyano itong mga ito. They were enlightened. Naliwanagan yung isip nila, ibig sabihin naging Kristiyano sila. Ayan. Ito namang salitang tasted. Sabi nila, tasted the heavenly gift. Tasted daw, parang natikman lang, hindi naman kinain. Natikman lang. Yun ang kwan nila. Kaya hindi totoong Kristiyano yun kasi natikman lang nila. Natikman lang. Parang ang parang kwan nila parang yung, 'di ba, pupunta ka sa Costco? Ayan. Oo, 'di ba may mga patikim-tikim doon? Tasting. Yan. Pag tinikman mo, 'di ba tasting 'yon? Tinikman mo, hindi mo ba kakainin? Lalasahan mo lang? Hindi ka bibili kung di mo na gusto. Tasting, kahit sa Seramonte nga, pupunta ka doon, yung mga nagbebenta ng prutas. May mga tasting doon. Di ba? Kaya yung tasted the heavenly gift, sabi niya, hindi yung natikman lang, kundi talagang tinanggap nila.
At talagang na-experience. Yun ang ibig sabihin ng tasted. Tasted the heavenly gift. Ibig sabihin, they experience the heavenly gift. Na-experience nila. Yun ang ibig sabihin. Okay? Yung isang verse na nagpapatunay dito, matatagpuan sa Hebrews chapter 2 verse 9. Sabi niya dito, but we see Jesus, si Jesus naman ang example dito, who was made a little lower than angels for the suffering of death. So naging tao siya, naging tao si Jesus Christ, namatay, crowned with glory and honor, that he by the grace of God should taste death for every man. He tasted death for every man. Ayan. So, natikman daw niya ang kamatayan. So nung sinabi niya dito na si Jesus tasted death for every man, hindi ba totoong namatay si Jesus? Namatay. Anong sinabi niya? He tasted death. Naranasan niya. Yun ang ibig sabihin. He tasted death. Naranasan niya. Kaya yung salitang taste, hindi lang yung tinikman, kundi ibig sabihin naranasan nila. Oo, naranasan nila yung heavenly gift. Ayan. And then, sabi niya dito, shared in the Holy Spirit. Ano naman yung sabing shared? Yun, medyo mahirap nilang ikuan ito kasi if you share, yung Greek word kasi na nagamit dito metokos, Yung metokos ibig sabihin participate. Yun, he participate. He is a partaker of the Holy Spirit. Yan. So ibig sabihin tinanggap niya yung Holy Spirit. Tinanggap niya yung Holy Spirit. And then after that, pagkatapos nun, sabi niya dito, anong sabi niya? And then have fallen away. Yun. Have fallen away. Ito ang pinakamalakas na warning. Fallen away. Kaya ibig sabihin, kung fallen away, nahulog. Di ba yung definition natin noon, isa sa mga definition ng backsliding mahulog. Nahulog siya. Ibig sabihin, there was a time na hindi siya nahulog. Pero nung tumalikod siya, ano nangyari sa kanya? Nahulog na. Nahulog. Kaya talagang napakalaking warning ito sa mga mananampalataya na medyo uuga-uga ang kanilang pananampalataya. Be careful, baka mahulog din tayo sa ating pananampalataya. Okay, kaya dito sa verse 7, dinagdag ko ito sa verse 7, sa Hebrews 6. Sabi niya, land that drinks in the rain. Nakuha nyo ba ito? Nakita nyo? Land that drinks in the rain, often falling on it, and that produces a crop useful to those for whom it is a farm, receive the blessings of God. Ibig sabihin ng nun, yung daw lupa, na naulanan. Ayan, yung lupa na naulanan, sabi niya, anong mangyayari pag nagtanim ka, yung lupa naulanan? Uusbong, di ba? Yung lupa. Pag nagtanim ka doon sa lupa at umulan, anong mangyayari? Tutubo. Yun ang sabi niya. That produces crop, sabi niya, useful for those whom it is farm, receives the blessing of God. Kaya tutubo yung tanim at magbubunga at tatanggapin natin ang blessing ng Panginoon. Di ba blessing yon? Ayan, yung lupa daw na. So ibig sabihin, inihihintulad niya sa isang tao na tumanggap na kay Jesus.
Ano? Oh, yung pag tinanggap natin si Jesus, uulan ang blessing. Naniniwala ba kayo? Oh, not necessarily siguro na material o physical, pero kasama din 'yon. Pero ang daming blessing na matatanggap natin pag tayo ay nasa kay Kristo. Kaya tutubo yung blessing, magbubunga. Yun, magbubunga. Pero sabi niya, hindi ko kasi nailagay yung verse 8 eh. Yung verse 8, yung mga iba kasi, tutubo, pero ang sabi niya doon ay yung mga mga tanim na na may mga tinik ganon, thistles, mga Oo, ang ibig sabihin kasi ng verse na 'yon, may mga Kristiyano tinanggap nila ang blessing. Ano dapat ang dapat nilang gawin? So dapat Alagaan at tanggapin. alagaan yung mga blessing, alagaan, magpasalamat, magpasalamat at yon, manampalataya kasi ang daming blessing na tinanggap natin sa Panginoon. Pero sabi niya, may mga Kristiyano tumatanggap ng blessing, pero imbes na magpasalamat, imbes na gagawa ng mabuti, anong gagawin nila? Ayun, gumagawa sila ng kahihiyan. Yun ang ibig sabihin, nag-backslide sila. Backslide. Oo. Kaya, nag-backslide ay talagang napakalaking warning ito. Kaya, ang lesson dito, we should not treat backsliding lightly. Okay. So, that is in Hebrews 6 verse 4 to 6. Ito naman, next verse. Hebrews 10:26 as well as 29. Pero, 26 and 29. Sino ang magbasa? 26 and 29. Hebrew chapter 10. Chapter 10, 26. Sige, sister. If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sin is left. And then 29. Well, yes. Sister. Then, how much more severely do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as an holy thing the blood of the covenant that sanctified them? No, that's... Sige. 29? Yes, 29. Oo. Tapos na ba? Hindi ba? And who has insulated the spirit of the grace? Okay. So, thank you. Okay. So, ano daw ang mangyayari if we keep on sinning? Deliberately, sabi niya. Really. Deliberate, keep on sinning after we have received the knowledge. Of truth. There is no longer remain a sacrifice for sin. Ayan, wala nang sakripisyo daw. Yan ang nakakatakot. If we deliberately, talagang sinasadya mo na. Sinasadya mo na yung gagawa ng kasalanan. O sinasadya, nagiging bumalik ka na sa dati mong dating gawin noon. After receiving the knowledge of truth. Yon. Kaya ito na naman, sabi nila, hindi totoong Kristiyano yung mga yan. Sabi nila, hindi raw sila totoong Kristiyano. Pero yung 29 kasi, sabi niya kanina doon, profane the blood of the covenant. They profaned the blood of the covenant by which he was sanctified. Sabi niya, by which he was sanctified. Anong ibig sabihin ng sanctified? They were sanctified already. Nalinisan na.
So, ibig sabihin, Kristiyano sila. They were sanctified. Kristiyano sila. Pagkatapos, bumalik sa dating, anong sabi nyo kanina? Kasalanan. Bumalik sa kasalanan. Kaya nga, wala nang sacrifice for sins. Because it was only Jesus Christ. Wala nang iba. Wala nang substitute. It was only Jesus Christ. Ngayon, tinalikuran nila si Jesus Christ na nag-sacrifice ng kanilang kasalanan. Maliligtas pa ba sila? Kung ganon? Tinalikuran na nila eh. Nalikuran. Deliberate, sabi niya. Kaya, yung mga iba kasi na misinterpret din nila ito, ay, nagkasala ako. Nagkasala ako. Wala nang ibang yan. Kasi, alam kong kasalanan yun, pero nagkasala ako. Baka hindi na ako mapapatawad kasi sabi niya dito, there's no longer remaining a sacrifice for sins. So, ano yon? Tama ba yon? Pwedeng bumalik. Pwedeng bumalik. Ang kaibahan nito, pag nalaman mo, alam mo na mali, pero hindi lang yung gumawa ka ng kasalanan kundi ang ibig sabihin nito talagang totally, totally, at saka talagang sinasadya mo na bumalik sa dating buhay makasalanan. So iba yung salitang nagkasala at iba yung namuhay ng kasalanan. Ayan. So bumalik siya sa buhay makasalanan. Kaya sabi ng Hebrews 6 kanina, yung pag ginawa daw natin yon, parang ipinapako natin muli si Jesus sa cross. Yun, ang bigat nun, parang pinapako. at saka, sabi niya, ay parang, ano yung kwan kanina? Tinatapakan mo si Jesus at pagkatapos, you are crucifying the Son of God all over again, subjecting Him to public disgrace. Ano bang ibig sabihin ng disgrace? Disgrace. Kahihiyan. Kahihiyan. Nagbibigay ka ng kahihiyan sa Panginoon. Tama, di ba? Kasi, like for example, yung sabi natin noon, nagbago na si ganito, hindi na umiinom, hindi, yung mga kasalanan niya, wala na, talagang nagbago, pero pagkatapos, binalikan niya yung dating ugali, mas malala pa. Anong sabi ng mga tao? Sa paligid niya? Nagbago pero bumalik sa kasalanan. Inilalagay niya ng kahihiyan si Jesus. Okay. Ngayon, meron din tayo yung prodigal son, although na-touch natin noon, yung prodigal son. 'Di ba alam natin yung kwento ng prodigal son na umalis siya sa bahay ng kanyang ama, pagkatapos kinuha niya yung mana niya, pagkatapos ay ginugol niya yung kanyang pera sa lahat ng mga kasamaan hanggang siya ay wala nang makain, wala nang natira, tagapagpakain na lang siya ng baboy at pagkatapos nakapag-isip-isip siya. Nakapag-isip-isip siya at anong ginawa niya? Bumalik. Ayan. Pagkain ng baboy. Pagkatapos bumalik. Yon. So ibig sabihin, nung bumalik siya, sinalubong ng kanyang ama. At ano ang sabi ng kanyang ama? Ano ba yun?
Oo, namatay pero Nabuhay na rin. ang anak kong ito, ang anak ko kasi sinusuway ng kwan yung matandang ano yun, yung mas matandang kapatid. Pero sabi ng ama, ang anak ko na ito ay Nabuhay. namatay Namatay. pagkatapos nabuhay uli. Okay. Nawala At bumalik. at bumalik. Yan. So ibig sabihin, yung anak, kasi sabi nila, anak pa rin Paano, kuan, hindi maliligtas, anak pa rin. Kaya nga sabi ko, anak nga, kaya lang, nawawalang anak. Yun. Anak nga, pero namatay na anak. Noon, namatay. Pero nung bumalik, nabuhay. So ibig sabihin, ibig sabihin, kahit nag-backslide ka, pwede pa ring bumalik. Pwede pa ring bumalik. Okay. Tatanggapin. Oo. Tatanggapin pa rin. Tatanggapin ka pa rin ng ama. Basta babalik ka sa kanya. Okay. Ngayon, pupunta tayo dito sa question na ito. Why OSAS is faulty? Ibig sabihin, bakit hindi tayo naniniwala sa once saved, always saved? At ito yung mga rason natin kung bakit hindi natin kinikilalang totoong doktrina yung once saved, always saved. Okay? Number one, dito sa outline natin, Number one, sabi dito, it minimizes biblical warning. So, ito warning. Nabasa naman natin yung mga warnings, di ba? Kung hindi totoo yung backsliding, at totoo yung once saved, always saved, na kung saan pag ikaw ay Kristiyano na, hindi na pwedeng mawala yung kaligtasan mo. Ngayon, so, anong silbi ng mga warning na ito? Yun ang question. Why repeatedly warn Christians? Yung mga term na take care, do not fall, do not drift away, do not be hardened. So if falling away is absolutely impossible, the warnings are meaningful. Nagiging meaningful yung warning because Christians are expected to take these warnings seriously. Okay. Ikalawa na rason kung bakit hindi natin tinatanggap yung OSAS. Ikalawa, it create false security. False security, ibig sabihin, it doesn't matter. Yan, ligtas na ako So, ibig sabihin, kahit anong gagawin ko, okay na, kasi ligtas na ako. Mali. Mali yan? Kasi, sabi sa Galatians 6:7, do not be deceived. Sabi niya, God is not mocked. That's why itong grace, kaya nga in-explain ni Apostle Paul, dapat mas lalong na-encourage tayo na gumawa ng mga mabubuti. It produce fruitful and faithful living, not a careless living. Okay? Number 3, it misunderstands the purpose of Christian perseverance. Ano ba yung perseverance? Ang perseverance talagang tuloy-tuloy. Huwag tatalikod, tuloy-tuloy. Kaya the New Testament repeatedly calls believers to continue in the faith, abide in Christ, remain faithful, resist temptation, endure, repent, watch, persevere, and persevere. Ayan. So, itong mga commands na ito ay bali walang kabuluhan kung naniniwala tayo sa OSAS.
Bali, so what's the point? Ano ang point doon? Bakit kailangan magpatuloy tayo? Bakit kailangan i-encourage ng Bible, i-exhort ng Bible na dapat magpatuloy ka hanggang sa kamatayan? Kamatayan. Oo. Bakit pa ganon? Kung wala naman pala. Wala naman palang mawawala. Ano? Oo. Kaya, yun ang mga dahilan kung bakit hindi tayo naniniwala. Kaya, imbes na ganon, ay tayo dapat ay mas lalo nating palakasin ang ating pananampalataya. Mag-abide tayo kay Jesus. Kakapit tayo kahit anong mangyayari. Kasi sa buhay na ito, ang daming mga trials and temptations. And yung mga trials and temptations na yon ay pwedeng makasira sa ating pananampalataya. Pwedeng maka-discourage sa atin para tayo ay tatalikod na lang at iiwanan ang ating pananampalataya. Kaya ang encouragement natin dito, kahit anong mangyayari, dapat kakapit tayo sa Panginoon. Okay, huwag tayong bibitaw. Tuloy-tuloy lang. Alam nyo yung pagbibisikleta? Anong mangyayari pag huminto ka na magpedal? Mababaliktad ka. Mababaliktad ka. Kaya anong dapat gawin? Tuloy-tuloy yung pagpedal hanggang sa makarating ka. Walang corona. Kaya ngayon nga ang sabi ng Bible tuloy-tuloy ka lang. Huwag kang bibitaw. Oo. Yan, kasi mayroong corona na naghihintay sa atin. Oo. Okay, so sino ang may tanong? Sister. Kaya sinabi na Jesus Christ ay na-taste lang niya ang death sa ating palagay. Kaya ganun ang term sa Bible. Dahil si Jesus ay hindi na natiling patay.